Kinakailangan pa, kapatid ng Iglesia ni Cristo, ang manguna upang magising ang ating mga kababayan. Kinakailangan pa ang INC, ang manguna upang tayo tumak sa landas patungo, hindi lamang sa espiritualidad, kung hindi upang tayo'y maging malayang totoo dito sa ating bansa. Kinakailangan pa ang INC at kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw ng pera ng bayan. Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi ba naman yung mga nagrarally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ang kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Naiintindihan, sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusik niyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi niyo maintindihan? Napaka-tangier niyo naman. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ang kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Tatapusin ko. Maikli lang, sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus populi est suprema lex. Ang sinasabi ho, sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung hinihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, iyan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin sa ngayon sa saligang batas. Isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumalawag sa batas? Hanggang ngayon, nalalasing sila sa kapangyarihan. Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala kong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano?
Sa wikang dayuhan na sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan na kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Biro nyo slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mula sa pool. Magkaisa tayo. Hindi po pwede magkawatak-watak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan inilagay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw magkipagkaisa, anong gagawin natin? Ilang ibaon, ililibing natin. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala nyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng paglamag nyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Kaya, manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo hindi matatapos ang buwan na ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Ulitin naman natin. Iisa ang bansa. Isa ang lahi. Isa ang bayan. Isang kabayanihan. We are one. Bago ako umalis, ako kung makalimutan, kapatid ko pa ba kayo, pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Maraming